Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Masustansyang hapon, mga kanutrisyon. Oras na naman na magkakasama tayo para sa panibagong linggo at talakayin ng mga interesting na usapin on all things nutrition. Simulan na natin ang paborito niyong programa tuwing Miyerkules. Walang iba, kundi ang One Nutrition, One Nation. Ako po ang inyong host para sa episode ngayon, Miss Queenie Mosco de Jesus ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Napakikinggan tayo sa 50 Nutriskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kaya kahit saan man kayo naroroon, siguradong lagi kayong updated sa latest happening on nutrition. Handa na ba kayo para sa ating topics today? Exciting ang ating topics today dahil makakasama natin ang expert sa nutrition mula sa Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Magbabahagi siya ng kaalaman ukol sa fats and cholesterol. Maririnig ninyo ang informative na usapin ng fat o taba, particular na ang isang topic na closely related dito, ang cholesterol. Ano nga ba ito? Saang pagkain ito nakukuha? At ano nga bang epekto nito sa ating katawan? Abangan yan mamaya. Tutukan naman natin ang mga programang pangnutrisyon na isinasagawa ng iba't ibang organisasyon at ahensya ng pamahalaan sa Nutrition Updates segment. Gagabayan naman tayo sa mga tamang habit na dapat isabuhay mamaya yan sa Nutrition Habit for Life segment. Para sa ating mga tagapakinig na mahilig magluto at kumain, of course, hindi pwedeng makaligtaan ang patok at masasarap na recipe mula kay Recipe Princess Laika Lagunero. May mga katanungan panutrisyon bang bumabagabag sa inyo sa tuwina? Sasagutin yan sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. Mag-comment lang sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation radio program at ng inyong mga Nutriskwela radio stations at bibigyan linaw namin ang inyong mga katanungan. Stay tuned at susunod na ang Nutrition Updates pagkatapos ng ilang paalala. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy, hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ang bago pagdating sa nutrisyon? Ano ang mga programang pangnutrisyon ang kasalukuyang umiiral sa ating bansa? Sama-sama nating aalamin yan dito sa ating segment, ang Nutrition Updates. So kasama natin ngayong hapon si Mr. J.R. Panagsagan, Communities Manager mula sa Project Pearls or Peace, Education, Aspiration, Respect, Love and Smiles upang magbahagi ng update sa atin ukol sa mga programang pangnutrisyon at kalusugan ng kanilang organisasyon. Magandang hapon, Sir JR. Salamat sa pag-unlak ng aming imbitasyon. Magandang hapon sa inyong lahat at kami din po ay nagagalak ng maimbitahan dito sa One Nutrition, One Nation. So parang maganda itong programang ito na ipapalaganap din natin kung ano ba yung mga programa na meron ng isang organisasyon dito sa Manila na hindi nakakarating sa mga karating bayan natin na malalayo sa Manila. Sige po, simulan na po natin ang ating usapin ngayong hapon. So, Sir JR, maaari niyo po bang ipakilala muna ang inyong organisasyon? Ano po ba ang mandato or vision or mission ng Project Pearls?
So, ayun, no, sino nga ba si Project Pearls? Ang Project Pearls po ay isang non-profit at non-government organization na rehistrado dito sa Securities and Exchange Commission dito sa Pilipinas. Ang aming mission ay tulungan ang pinakamahirap na mga bata at kanilang pamilya sa Pilipinas para magkaroon ng mas magandang buhay. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng peace, education, aspiration, respect, love, at smile. So, yun yung pinaka-ibig sabihin ng Pearls, no? At sa pamamagitan ng mga programa namin, nakatuon sa edukasyon at literacy, healthcare, nutrition, and empowerment through skills development. So, ito yung aming mga core programs na nakapaloob sa peace, education, aspiration, respect, love, and smile. Okay, so ang focus nyo po ay mga bata, to instill itong mga values na nakalagay sa inyong project name, ayan, Project Pearls. Sir, ano po yung mga priority areas ninyo? So, saan, ano pong target areas ninyo sa mga batang ito? And then, aside po sa mga bata, meron pa po ba kayong other program participants? Ayun, so, kung saan, yung mga location kung saan kami nagko-conduct or nagkakaroon ng ganitong inisyatibo ay isa sa Tondo, Manila, pangalawa sa Naik, Cavite, at pangatlo sa Bocaue, Bulacan. So ito yung tatlong lugar kung saan merong hunger relief program o yung feeding program namin nagaganap every day. And meron kami isa ding komunidad sa Buanga, Sibugay, pero ang pinaka-focus namin dito ay pag-provide lamang ng scholarship assistance. Ganon. Bali, nabanggit nyo na po, sir, no, na may 3 kayong areas for your hunger relief program. So, I guess ito po yung isa sa mga programang pangnutrisyon at kalusugan na meron kayo, no? So, can you share with us ano-ano pa po yung mga programang related on nutrition and health na inyong ini-implement? So, ayun, no, yun nga, no, siguro sabihin ko din, ang target talaga din ng aming programa ay hindi lang para sa kabataan din. Meron din para sa mga matatanda. Kasi sa feeding program po namin, ang mga tao ay kumbaga first come first serve basis kami kung sino yung mauna sa pila, siya yung binibigyan namin agad ng food, ganyan. So yun sa food namin, nandiyan yung rice, ulam, at meron ding prutas. So bukod sa hunger relief program, meron din kaming health clinic sa Tondo, Manila, and also we provide assistance for medical and emergency cases dito sa health clinic. So yung health clinic namin na-establish siya in 2016 kasi sa kadahilan ng meron kaming nakilalang magkapatid na bata na kumain ng peanut butter. The following day, namatay yung isang bata, pero yung kapatid niya namatay. And so yung yung goal namin through this health clinic talaga is para makakapag-provide agad ng first aid assistance, kumbaga. Meron kami dito sa clinic namin, meron kaming mga yung na-avail na mga gamot over the counter na hindi kayang bilhin ng mga nakatira sa komunidad. And yun, meron din kaming assistance for medical and emergency cases nga. So, itong assistance na ito na pinaprovide namin, it could be monetary or pwedeng support or i-connect namin sila sa mga agencies na kaya mag-provide ng tulong sa kanila. Ayan, napaka-commendable po ng adhikain ninyo dito sa pagtatayo ng health clinic at saka hunger relief program. So, can you share more, sir, about your hunger relief program? Ito po yung feeding program na ginagawa nyo, right? Opo, yes. Opo. So, saan nyo po, paano nyo po ina-operationalize tong feeding program na to? Like, may mga kasama po ba kayong health professionals to do the feeding program? Paano nyo po kino-coordinate with the LGU? As well as, paano po kayo nakakuha ng funding for this? Ayun, no, sa hunger relief program namin, kasi ito yung isa sa mga pangunahing programa na meron si Project Pearls, no? Kasi naniniwala kami na ito ang unang hakbang sa pagtulong sa isang komunidad na nangangailangan. Ang layunin ay magbigay ng
na magbigay ng hindi bababa sa isang malusog na pagkain sa isang araw para sa mga bata. So kahit bago pa man yung pandemya, ayan, naglilingkod na kami sa Tondo. Kasi we started yung feeding program talaga 2010 pa. So ayun, in every community na pinupuntahan namin, parang entry point namin talaga is yung Hunger Relief Program. So doon nga po, no, sa katanungan kung meron ba kami mga health nutritionist or mga tao na talagang profession nila ay yung konsepto or paggawa ng food, no. Ngayon wala kaming taong ganon, wala kaming employed na sama or tumutulong sa amin upang malaman kung ilan yung carbs na kakainin, ganyan, gaanong kalaki yung calories content ng food na isa-serve namin, no. Ang goal lang namin talaga ngayon ay makapagbigay din talaga ng rich in carbohydrates, protein, rich in vitamin C, kasi din yung mga fruits na sineserve natin, like yung pakwan and bananas, yun yung sineserve natin din talaga sa kanila. So yung sa rice natin and yung protein na yan, yung mga meat, vegetables, so anything na pwede naming pagsama-sama sa isang pagkain, yun yung sineserve namin dito. So dahil yun nga, no, kasi dahil isa lang kaming non-profit organization, at hindi naman po kami ganoong kayaman para bumili ng mga sobrang masustansya talagang pagkain, di ba po? So, umaasa lang din po kami sa mga donasyon. So, yung mga donation na dumarating na sa amin, katulad ng canned goods, ganyan. So, meron kaming nare-receive na meatloaf, sardines, century, yung mga tuna, ganyan. So, yun, doon kami nagka-come up with ng recipe, no? Kunwari, sa tuna, niisip namin paano siya mas magiging pagbaga mas madadagdagan pa ng sustansya, di ba po? So ginagawa ng organisasyon namin, naglalagay kami ng gulay para hindi tuna lang yung kakainin nila. So tapos niyan, pag sa sardines, para mas maging kumbaga creative ways of presenting the sardines to the community, ginagawa namin siyang parang meatballs. So may ginagawa din namin siyang lumpia. Ganyan. So parang it varies from time to time. Depende sa gaano supply yung matatanggap namin mula sa mga donors. Ayan. So, malay nyo, sir, no? I'm pretty sure may mga nakikinig tayong mga health professionals dito, like mga registered nutritionist, dietitians na baka makapag-volunteer sa inyo, no? Para matulungan kayo to come up with menu na masustansya and makakasigurado tayong makakatulong talaga sa ating mga target participants, no? And we're very happy na isa kayo sa mga katuwang ng NNC, no, para labanan yung food insecurity sa ating bansa, kasi talagang tumaas yung bilang ng mga pamilya na hindi nakakakain ng sapat sa isang araw. So yung initiative ninyo to feed our fellow Filipinos, no, na nakakaranas ng food insecurity is very commendable, sir. Ayan. So, sir, last question, no. So, can you share with us po ano yung mga future plans ng Project Pearls para pagtibayin ang inyong nutrition and health-related programs? Ganito, siguro unahin natin, tama, no, sa lahat po ng mga nakikinig dito, lalo na po yung mga profession nila ay yun, tungkol sa nutrition. Kami ay umaasa na in the future talaga magkaroon kami ng ganoong kasama o katuwang sa aming organisasyon, kasi nga hindi lang kami serve ng food. Kumbaga, at least in the future, ang goal namin is to provide a kid a healthy breakfast talaga. Something that rich in mga ng fiber, ng protein, etc. So parang ayun, goal namin din talaga magkaroon kami ng katuwang na isang dietitian or isang nutritionist. Kahit volunteer, pwede po. So ayan. So pangalawa po is magkaroon din kami ng monitoring and evaluation active na programa upang
malaman namin kung gaano nga ba talaga nakakatulong yung aming hunger relief program sa kanilang kalusugan. Kasi alam naman natin, yun nga po, no, sa amin kasi pumipila yung mga tao. Kukuha lang ng food, first come, first serve basis siya. So, regardless of their age, pwede silang pumila. Kaso hindi na namin sila nasusubaybayan, kumbaga. Kaya, ayun, ang gusto namin, ang goal din namin nga, ay magkaroon kami ng monitoring and evaluation upang malaman namin kung gaano talaga ka-effective yung aming feeding program. Kasi yun nga, una, para ang goal lang talaga namin is makatulong lang sa komunidad. Ngayon, as the times goes by, gusto din namin talaga malaman how effective yung namin, hunger relief program. Ganyan. And siguro, idadagdag ko na lang, pangatlo, ang goals namin din talaga ay makakalap ng maraming in-kind donation related to food. And kasi yun din talaga, doon kami umaasa na upang masustain yung aming feeding program. Umaasa kami sa mga in-kind donors ng kung sinong individual, pwede rin kumpanya or isa ding organisasyon. Ayan. So, strengthen partnerships po, no, with other organizations and government agencies ang kailangan natin para masustain natin tong feeding program. I believe ang National Nutrition Council po has cycle menus na pwedeng gamitin ng inyong organization, no, to come up with recipes na nutritious base sa kung anong ingredients po ang na-receive niyo from donation. So, baka makatulong. So, you can also coordinate with our NCR or Region 4A for more information since nasa NCR, 4A, tsaka Region 3 yung inyong mga target areas. Ayan. And calling also ating mga health professionals na nakikinig, if they want to volunteer, no, pwede tayong makipag-coordinate with Sir JR. Ayun, Sir JR, so meron po ba kayong few words sa ating mga listeners on how to help our fellow Filipinos who are experiencing malnutrition or food insecurity? Una siguro sagutin ko yung paano makikipag-ugnayan sa aming organisasyon para sa posibleng partnership. Pwede niyo po kaming subaybayan sa Facebook. Pwede niyo po kaming i-follow facebook.com/projectpearls2010. Yan, makikita niyo po yung aming organisasyon and everyday posting po namin ng feeding program. Makikita niyo po dyan. Pwede niyo din po kaming i-message, ganyan, kasi malaking bagay po para sa amin yung Facebook. Inyong few words na gusto naming ibahagi para sa lahat siguro. Ang nutrition ay parang it's a right. Parang dapat pribilehiyo siya ng isang tao, isang bata na dapat natatanggap niya every day kasi without nutrition, iigsi yung kanyang buhay, hindi siya magtatagal. So dapat tayo sa kahit sa bahay-bahay lang po natin, dapat ugaliin po natin na mag-serve kahit po anong pagkain man yan, as long as it is nutritious, talagang it will create a ripple effect talaga. Panghabang buhay nilang babaunin yung nutrisyon na isa-serve natin sa kanila. Ayun. Ayan, so maraming salamat, Mr. JR Panagsagan, sa ibinahagi mong update ukol sa mga programang pangnutrisyon at pangkalusugan ng Project Pearls. All the best po sa inyo. So wag po kayong aalis mga kanutrisyon dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin ay nakikinig sa One Nutrition, One Nation. Napakikinggan sa 50 Nutriskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
Ang ating nutrition habit for life ngayong linggo ay consume folate-rich foods for healthy pregnancy. Mga kanutrisyon, alam nyo bang importante ang folate na tinatawag ding folic acid or vitamin B9? Tumutulong ito sa cell growth and development. May papel din ito sa pagpaparami ng red blood cells natin. Pero sa women of reproductive age, particular na sa mga planong magbuntis at nasa first trimester ng kanilang pagbubuntis, napaka-importante nito. Sinisigurado ng folate ang maayos na pagbubuo ng isa sa mga pangunahing parte ng nervous system ni baby, ang neural tube. Kaya naman mga kanutrisyon, consume folate-rich foods for a healthy pregnancy. Ang pinakamainam na paraan para makakuha ng folate ay sa pamamagitan ng pagkain. Inirerekomenda ng mga eksperto ang 400 mg per day na intake para rito. Ang mga pagkain pinakamataas sa folate ay atay ng baka, green leafy vegetables tulad ng spinach, asparagus, lettuce, broccoli at legumes tulad ng kidney beans at mungo beans. Kapag kulang ang folate mula sa natural na pagkain, inirerekomenda sa mga buntis ang pag-inom ng iron with folic acid. Makukuha ito ng libre sa ating mga health center sa loob ng 180 days. Kasama nyo kami sa pagsulong ng healthy habit na ito, mga kanutrisyon. At yan ang ating nutrition habit for the week. Diyan lamang kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Narito na ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment, kung saan hihimay-himayin natin ang iba't ibang usapin ukol sa fat o taba. At particular na ang isang topic na closely related dito, ang cholesterol. Malilinawan tayo today sa kung ano ba talaga ang papel ng fat at cholesterol sa ating katawan. Saan nga ba ito nakukuha at kung ano ang mga epekto kapag sumobra o kaya naman nagkulang tayo rito. Kaya't wag na nating patagalin pa, very informative ang episode ngayong hapon. Upang sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa topic, makakasama natin ngayong hapon si Miss Josie Gonzalez, Senior Science Research Specialist at Unit Head ng Food and Nutrition Training Unit mula sa Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology. So magandang hapon, Miss Josie, at welcome sa One Nutrition, One Nation. Ayan, magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ayan, thank you so much po sa pag-invite sa akin para dito sa ating One Nutrition, One Nation radio program. Sige po, Miss Josie, simulan na natin ang very productive nating talakayan ngayong hapon. So, Ma'am Josie, ano po bang ang ibig sabihin o kahulugan ng fat o taba? Ayan, ang kahulugan ng fat o taba, ito yung isang uri ng sustansya sa pagkain na nakukuha natin ito sa mga kinakain natin. Ito ay ginagamit ng katawan natin para makabuo tayo ng mga himaymay, yung mga ating mga cell membranes, yung ating mga tissue, yung nerve tissues natin, kabilang na dito ang ating brain o yung utak natin. At tumutulong din ito para sa mapanatiling maayos ang ating mga hormones. Actually, ginagamit din natin itong taba na ito para maging isang source ng energy. Bukod sa carbohydrates, ito ay tinatawag natin na concentrated source ng energy. So parang source ito ng enerhiya, no? And then ginagamit din natin ang fat para ma-absorb yung ibang mga tinatawag natin na fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, vitamin E at saka vitamin K. Kung wala ang fat sa ating diet, hindi ma-absorb yung mga vitamins na ito ng ating katawan at hindi ito magagamit.
Ayan. So, marami po palang function ang taba o fat sa ating katawan, no? Usually, ma'am, na-associate po ang cholesterol sa taba. Ayan. So, ano po ba ang cholesterol at ano naman ang kaugnayan nito sa fat? Ayun, ang cholesterol naman ay isang ang ano nito, yung texture nito, Miss Queenie, ay waxy siya, parang taba na rin na substance na natatagpuan naman ito sa ating katawan. Actually, yung katawan natin ay talagang inherent na meron na tayong dating cholesterol sa katawan dahil yung atay natin ay nagpuproduce nito. Subalit, ang common na pag-iisip ng mga tao, connotation natin, ang cholesterol ay napapasama dahil dun sa sobrang pagkain naman natin ng taba. So, meron siyang connection. Kung halimbawa si cholesterol ay inherent na o nasa katawan na talaga natin yan, dahil ang function naman niya ay tumutulong naman siya para gumana ng maayos ang ating mga sistema, no? Nakakatulong din siya dun sa ating mga cell, yung ating mga nerves, mga hormones din, ganon. So, kapag ka ito naman ay tuon sa kinakain natin na sustansya na galing sa taba, kung hindi maayos ang pagkain natin ng klase ng taba na yun, tataas ang ating cholesterol, which is nakakasama sa ating katawan. Ayan. So, very clear, no, yung explanation ni Ma'am Josie sa pinagkaiba ng fat at cholesterol. Kung i-contextualize po natin sa pagkain, Ma'am Josie, ano-ano pa po yung iba't ibang uri ng dietary fat? Ayun, actually meron tayong 4 na uri ng dietary fat, no? Meron tayong tinatawag na saturated fat, meron tayong trans fat, meron tayong polyunsaturated fat, at meron din tayong monounsaturated fat. Ngayon dito sa 4 na na-mention ko, meron tayong tinatawag na mga hindi magagandang fat, o tinatawag natin na kabilong sila doon sa mga bad na fat, at meron din tayong mga good fat na yun ang talagang i-recommenda natin na mas i-include natin sa pang-araw-araw natin na diet or meal, no? Ito yung polyunsaturated at saka yung monounsaturated fat. Ayan, so ito yung mga makikita natin, Miss Josie, no, sa label ng mga mamantika na pwede nating bilhin. Minsan may nakalagay dyan, source of polyunsaturated fatty acid. Ayan. Sige po. So, nabanggit nyo na po, no, na meron tayong tinatawag na bad fats, yung saturated tsaka trans fat, habang good fat naman po yung polyunsaturated tsaka monounsaturated fatty acid. So, bali ma'am, given tong mga dietary fats na na-discuss ninyo, no, gaano po ba talaga karaming fat ang kailangan natin sa ating diet? Meron po ba tayong recommendations para sa bawat isang dietary fats na to? Or in general po, gaano po ba karami dapat ang fat sa ating dieta? Ayun. Actually, Miss Queenie, ang recommendation natin, meron tayong isinagawa na tinatawag natin na Filipino Food Guide Pyramid. No, bawat bansa, meron sila kanya-kanyang food pyramid. So, yung sa atin naman, ang pyramid natin ay yung talagang, kasi meron inverted pyramid sa ibang bansa. So, sa atin ay yung normal na pyramid. Tapos, kung ano yung nakalagay dun sa pinaka-top o sa tuktok ng pyramid, yun ang ibig sabihin, mas kukontian lang natin ang kain natin. Ngayon, si fat ay nakalagay siya doon sa pinaka-tip ng pyramid. Ang ibig sabihin, mas konti lang ang ating dapat na kinukonsumo na fat araw-araw. So, ang recommendation natin doon ay 6 to 8 teaspoon lamang, kutsarita lamang, 6 hanggang 8 kutsarita lamang ang ating dapat na kinukonsumo na taba sa araw-araw. Ngayon, baka magtanong ang ating mga listener, no, ito po ba ay iinumin ko? 6 times ko po bang iinumin? Hindi. So, matatranslate natin yan into doon sa mga kinakain natin. Example, kumain tayo sa umaga at nagpalaman tayo sa tinapay ng butter or margarine. So, meron ka ng one count doon, ano? Tapos, sa tanghali naman ay kumain ka ng ginisang gulay. So, include ka doon ng oil. Sa merienda naman, kumain ka ng salad na may dressing. So, meron ka naman fat. Ganun, Miss Queenie, may tinatranslate natin yung 6 to 8 teaspoon sa bawat kinakain natin. Ayan. Opo. So, hindi siya, talaga, no, i-measure po talaga natin ng 6 to 8. Ayan. Kasi marami tayong sources ng fat, no?
baka kasi akala nila, 6 to 8, so dapat po ba iinom ako ng 6 na kutsaritang taba? So hindi gano'n, ano? So bawat kinakain natin ay nagka-count yun ng taba. Halimbawa, dun sa isang buong araw na yun, kumain ka ng avocado shake. So yung avocado, meron kang count na 1 teaspoon din doon. So lahat yan ay may bilang, no? Matatranslate natin sa number of servings or gaano kadami na yung fat sa loob ng isang araw ang nakonsumo mo. Ayan. Napakakonti lang po pala no ng kailangan nating fat sa diet, and talagang sa availability po ng mga high calorie food items ngayon, mga dumami na rin yung access no sa mga pagkain. So malaki talaga yung chance na makapag-over consume tayo ng fat, no? Bali, Ma'am Josie, alam naman natin ngayon na yung mga Pilipino ay nagiging health conscious na, no? So trending ngayon yung mga dietary supplements, mga ways to lose weight, no? Bali, isa dyan yung pag-consume ng low-fat food items. Ayan. So, Miss Josie, meron po bang epekto kapag kulang tayo sa fat o taba sa ating diet? Ayan, oo, tama yung sinabi mo, Miss Queenie, no? Dahil sa health conscious nga tayo, ang tendency, inaalis na natin totally ang fat sa ating diet o kaya sa ating pang-araw-araw na kinakain. Actually, hindi ito tama dahil nga yung taba, yung ating nakukuha sa mga pagkain ay importante para nga maproseso ang iba pang mga sistema sa katawan natin. Tulad ng nabanggit ko kanina, so nakakatulong ang taba para ma-absorb natin yung ibang mga vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan. Kung walang taba, hindi natin magagamit, hindi usable yung ating mga vitamins katulad ng vitamin A, vitamin D, vitamin E at saka vitamin K. Ngayon, pag halimbawa naman, kung nagiging health conscious tayo, depende naman yun sa uri ng taba na kakainin natin. So siguro later on, papag-usapan natin yun para mas maunawaan nila, no? So depende yun sa dami ng taba at saka syempre nagmamatter yung number of servings o yung amount, no? Yung dami. Kaya importante na malaman natin yung tamang recommendation para alam natin yung everyday na gabay natin sa pagkain. Ayan, para sa ating mga kanutrisyong nakikinig, no, hinay-hinay tayo sa pagdadayet at wag natin completely alisin ang taba sa ating kinakain. How about naman po, ma'am, kapag mataas ang cholesterol sa dugo o yung tinatawag nating hypercholesterolemia. Ayan. So, anong kinalaman po nito sa ating kinakain at bakit tumataas yung cholesterol sa ating dugo? Ayun. Miss Pinay, tulad din nabanggit ko sa kanina, no, nasabi ko hindi naman kailangan natanggalin totally yung fat, but yung klase o yung uri ng taba na kinain natin, tulad na lang ng mga pataba na galing sa animal sources, katulad ng galing sa baboy. Di ba, mahilig tayo sa adobo. Masarap ang adobo kapag may taba. Mahilig tayo sa lechon, crispy pata, o yung mga karne, o kaya naman ay yung mga chicken skin, mga ganon. So, matataas sila sa cholesterol. Ngayon, kapag ang kinakain ng tao ay sobra-sobra doon sa mga pagkain na mataas doon sa tinatawag nating saturated fat o kaya trans fat na yan, yun ang nagpapasama sa atin para magkaroon tayo ng hypercholesterolemia. Yung mataas sa cholesterol. So, tumataas ang cholesterol natin. Ang epekto po nito kapag sobrang taas na ng cholesterol sa katawan natin, mabablock yung mga arteries natin. At ito ang nagiging sanhi para tayo ay ma-stroke, no? Kaya ito po ay killer disease, no? Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lang magugulat kayo. Hindi lang po ito pang matanda, but also yung mga kabataan ngayon na mahilig nga kumain ng mga processed meat. Ayan, mahilig silang kumain ng mga karne, di ba po, madalang kasi ang kumakain na ng gulay. Ayan, so ito yung nagpapataas ng cholesterol sa dugo natin. Ayan, so kung ano pong type ng fat, no, it matters sa ating kinakain. Feeling ko po maraming makaka-relate dito sa susunod nating question eh. So marami po kasing umiiwas sa itlog dahil mataas daw ang cholesterol nito. So Ma'am Josie,
ano po ba ang totoo? So, pwede po bang kumain ng itlog araw-araw? And kung oo, gaano po kaya karami? Ayun, magandang tanong nga yun, ano, kasi maraming question tungkol dyan. Actually, Miss Queenie, meron kaming pag-aaral na isinagawa ang DOST FNRI. Tinignan natin kung talaga nga bang masama ang pagkain ng itlog, no, araw-araw. Doon sa pag-aaral, napatunayan na ang itlog ay napakahalaga rin sa ating katawan dahil mayaman siya sa mga vitamins and minerals aside from sa cholesterol na binibigay niya. Ngayon, yung egg yolk, yung pula ng itlog, yun ang medyo may cholesterol content. No? Pero alam niyo ba na nag-iiba-iba ang cholesterol content ng bawat uri ng itlog? Ngayon, yung chicken egg, okay na kumain tayo nito araw-araw, isang itlog araw-araw, provided na hindi mataas ang iyong cholesterol. Halimbawa, nagpa-check up ka sa doktor pero nakita sa iyong blood chemistry, sinabi ng doktor, mataas ang cholesterol mo sa dugo. Ngayon, hindi natin ina-advise na kumain ka ng itlog araw-araw. Ngayon, ang tamang recommendation doon ay 3 times a week ka lamang kakain. Pero kapag bata pa at hindi naman mataas ang cholesterol, pwede tayo magbigay ng isang itlog araw-araw. Kaya nga ang study namin ay, ang title ay 1 egg a day is okay. Ayun, provided, yun nga, no? Provided hindi po mataas ang cholesterol na ng dugo natin, pwede po tayong kumain ng itlog araw-araw. Ngayon, yung mga itlog ng pugo po, alam niyo ba na mataas po ang cholesterol nito kumpara po sa chicken egg. Kaya po ang recommendation, hanggang 7 piraso lamang ng quail egg o itlog ng pugo. Yung balot naman, medyo mataas din ang cholesterol, pero ang counterbalance naman nun, mataas din ang calcium dahil doon kinakain nga natin yung kanyang mga buto, yung kanyang yung fertilized egg, no? Yun. So, ayun po, nag-iiba-iba po yung nutritional content ng bawat itlog. Yan. Ayun sa quail egg po, 7 piraso pieces sa isang linggo po ba? Isang kainan. Isang kainan. Okay. Oo, isang kainan. Kung tutusin, medyo madami pa po yun, no? Pero sa ating mga kanutrisyon na kung kaya nyo pong bawasan, since mataas pala yung cholesterol content ng quail egg, ayan, di mas mabuti, ano. And good news din po pala dahil ang egg yolk, okay lang pala na 1 piraso sa isang araw. Kasi madalas po nating makikita yung itlog, no, sa breakfast meal ng isang Filipino family. Ayan. So, good news po sa atin yan, ma'am. Ma'am, pero Miss Queenie, ulitin ko lang ha, good news ito doon sa hindi mataas ang cholesterol. Yes. Oo. Kasi kapag mataas na ang cholesterol mo, talagang iingat ka. 3 times a week ka lang dapat kumain ng egg, no? Yes. So, hindi pwede ang everyday. Tapos, ang akin lang, katulad ngayon, because of the modern technology, meron na naman tayong mga itlog na 2 egg yolk, di ba? Isang itlog, 2 ang egg yolk. Yes. So, yun po yung medyo iwasan natin. Kasi sa isang kainan, 2 na agad ang makakain mo, di ba? So, meron ganon. Ayan. So, sige po. Sa mga walang sakit, no, pwede tayong mag-egg yolk once in a day. Egg once in a day. Ayan. Opo. So, ma'am, kanina po nababanggit nyo na yung, yung klase ng taba. Ayan. So, bali, nabanggit niyo po kanina na nagmamatter pa rin po kung ano yung klase ng taba na ating kinakain sa isang araw or sa ating dieta, no? So, marami po kasing uri ng mantika sa merkado, gaya ng palm oil, coconut, canola, sunflower, corn at olive oil. Paano po ba natin masasabi kung anong healthy dito? May mas healthy po ba or may dapat tayong iwasan? Yan, oo. Meron din tayong dapat iwasan, kasi actually among the oils na na-mention mo, ang pinaka-healthy dyan at saka yun talaga kinukonsider na healthiest oil ay yung olive oil. Subalit, yan, may pasubalit ako dyan, kasi ang olive oil medyo mahal, di ba? Yes. Kung halimbawa tayo mga kanutrisyon natin, syempre nagmamatter ang budget, no? So medyo ang olive oil ay ginagamit lamang at saka although siya ay considered as the healthiest oil, pero may consideration sa kanya. Hindi siya dapat ginagamit sa deep frying.
dahil mababa ang kanyang smoking point, no? Kaya ang mas madalas na ginagamit lang siya ay pang salad o kaya naman stir frying lang, yung parang panandali ang gisa lamang. Ngayon, meron naman tayong iba pang oil katulad na lang ng mga peanut oil, soybean oil, ayan. Iyan naman ay considered as healthy oil pa rin. At saka yung actually, meron tayong mga pag-aaral na isinasagawa, no, yung coconut oil, nakita na isa rin sa mga health na dapat i-consider na healthiest oil dahil ito ay bukod sa readily available sa ating mga kababayan, in terms of budget, medyo affordable ang coconut oil natin, ay nakita rin na maganda siyang gamitin kasi nga mataas ang smoking point niya. Ang ibig sabihin po, pag mataas ang smoking point, pagka nagpiprito po tayo, hindi po tayo magkakaroon ng yung tinatawag po na benzophrin, yung nakaka-cancer po. So yun po, lalo na po pag nag-iihaw tayo, yung mga inihaw na mga karne na tumutulo po yung taba, pag nalanghap nyo po yun po yung nagkukos ng cancer. So ang dapat nating iwasan ay yung tinatawag natin na palm oil. Huwag tayong gagamit na pangprito ng butter, kasi nagko-convert into oil din ito. And then yung tinatawag na hydrogenated oil, ito yung mga trans fat, kasi proseso na to, Alam niyo ba, Miss Queenie, additional information lang, meron kasi tayong mga oil na dinadagdagan ng hydrogen para hindi siya agad-agad natutunaw sa room temperature. So isa ito sa mga added value ng mga ating mga food industry, pero ang problema naman ito pag ginamit ito ng mga kababayan natin, ito ay magbibigay ng sakit dahil ito ay proseso na and then iinitin mo pa. So yung chemical reaction ng heat doon sa oil, nagkukos po ng cancer. Ayan po. So yun po yung mga dapat nating iiwasan at tatandaan. Ayan. Okay, thank you so much, Ma'am Josie. So, olive oil ang pinaka-healthy but mahal and not good for deep frying. So, ang ating alternative ay coconut oil. Ayan. So, Ma'am Josie, aside po sa pagkakaroon ng knowledge dito sa mga iba't ibang klase ng mantika o oil, paano po ba natin iintindihin yung fat content sa nutrition label ng isang food product kung concerned tayo dun sa fat content ng product na gusto nating bilhin? Ayun, oo, maganda rin yun, kasi actually tayo pag nag-lecture kami, ini-encourage natin ang ating mga kababayan to read the labels properly. Kasi po nandyan po sa labels, kung hindi tayo magbabasa ng maayos, ay baka po mali ang mabili natin at ito po instead na magiging maganda ang katawan natin ay mapapasama o magkakaroon pa po tayo ng sakit. So, meron po tayong ang dapat po nating tignan kasi nga po syempre conscious po tayo na baka mas sobra sa taba itong produkto na ito or masyado itong mataas sa taba na maaaring mag-contribute sa ating cholesterol sa dugo. Para po malaman natin, meron po mga label na nakalagay po ay fat-free. Pag sinabi pong fat-free, tingnan niyo po sa label, dapat po ang laman ang content lang po ng taba, pag sinabi pong kiniklaim nila na fat-free, dapat po ay 0.5 grams lamang ng taba bawat 100 grams po ng weight. So, dapat po ay 0.5 lamang. Pero pag nakita nyo doon na mas sumobra po sa 0.5, ibig sabihin po hindi fat-free yung ating produkto na binibili. Kasi nandiyan po yan sa food label nila. Ayan. So, yun po yung dapat nating titingnan. And then, tingnan din po natin yung label sa likod, kapag meron po itong nakalagay na saturated fat, ayan, o kaya trans fat, ayan, medyo iwasan po natin dahil ang ibig sabihin po, hindi po maganda yung nakalagay na taba doon dahil proseso nga po ito. So, nagiging trans fat po ito or saturated fat po. So, maganda po kung pag nakalagay po sa label na zero trans fat o kaya zero saturated fat. Ayan, yun po ang maganda. Ibig sabihin po, okay po yung produkto na yun. Kung health conscious po tayo pagdating sa taba. Ayan po. Okay. So, aside po sa pagbasa ng nutrition label ng isang food product, ano pa po yung mairerekomenda ninyong mga healthy ways para maisama sa diet ang fat na hindi naman nakokompromiso ang ating kalusugan?
Ayun. Ang maire-recommenda po namin bilang nutritionist dietitian po, kailangan po natin kumain din ng taba sa ating or i-add ang ating mga taba sa ating mga pagkain. But ang babantayan lang po natin yung atin pong number of servings o yung tamang dami lamang po. Kaya nga po tayo ay may recommendation. And then mas maganda po kung kukunin natin yung taba sa sa plant sources kasi ang animal po mataas nga po yung taba niyan and it contribute po doon sa pagtaas ng cholesterol natin at nagbibigay nga siya ng bad cholesterol. So yung mga plant-based po, halimbawa po avocado, merong nagsasabi sa amin na, "Ma'am, ang avocado po mataas po yung cholesterol." Hindi po totoo yun dahil tandaan po natin na mga pagkain na mayaman sa taba na galing sa halaman ay mas safe po as mas healthy. Tulad po ng peanut butter, avocado po, o kaya yung iba pang mga nuts katulad na lang po ng halimbawa kung makain kayo ng yung buto ng kalabasa, pumpkin seeds, o kaya naman kumakain kayo ng sesame seeds. So nagko-contribute po yun ng fat sa ating diet. And then meron naman tayong polyunsaturated, ito yung mga soybean oil, yan, o kaya yung mga soybeans po natin, mga tofu, at pwede rin po tayong kumain ng salmon, yung mga isda, salmon, kasi nagbibigay po siya ng omega-3 naman, which is good for the heart, no? So yun po yung mga dapat natin na isama sa ating diet. And palagi natin sinasabi, kaya pag nagle-lecture po tayo, hindi lamang po sa diet, but also yung lifestyle po natin. Ano po, importante po na mag-exercise din tayo para mababurn po yung mga calories natin dyan at hindi ito mag-a-accumulate dyan sa katawan natin at magiging taba, no? At tataas din po ang cholesterol natin. So, importante po ang may exercise. Iwasan po natin yung masyadong kumain ng mga processed na pagkain tulad po ng mga halimbawa processed na mga meats, mga hotdog, tocino, ayan, longganisa, ayan po. So, mas maganda po kung dadagdagan natin ang ating diet ng gulay at prutas. Ayun po, para po ma-counterbalance natin. Kahit hindi mo po totally alisin ang fat sa katawan, pero meron ka pong prutas at gulay, so nagiging balanse po ang ating pagkain. Ayan. Ayan, marami pong salamat, Miss Josie, sa inyong mga shinare, no? Alam ko po marami na po kayong nasabi, marami na po kayong naibahagi sa ating mga kanutrisyon. Baka meron po kayong few parting words sa ating mga listener on how to stay healthy during these times na mas accessible na yung mga processed foods, high-calorie food items, and tumataas po yung obesity prevalence sa ating bansa. Ayun, tama Miss Queenie, no? Hindi natin makorek-korek po yung problema natin. Ngayon nga ang tawag na natin, kung noon mayroon tayong tinatawag na double burden, ngayon triple burden na. Yes. No, kasi nga yung diabetes o yung pagkakasakit natin. So, actually marami tayong sakit na pwedeng makuha sa maling pagkain. Kaya importante po na ayusin natin ang pagkain natin. Sundin po natin yung mga gabay na ibinibigay sa atin. Tulad po na meron po tayo yung food guide pyramid, meron po tayong pinggang Pinoy. Malalaman niyo po yun. Kung halimbawa gusto niyo pong bisitahin ang aming website, nandoon po yun, sa dustfnri.gov.ph. Nandoon po yung mga recommendation natin. At even ang NNC po, meron din sila mga recommendations. And meron po rin tayo, di ba Miss Queenie, meron tayong 10 kumain meds. Yes, so kung susundin po natin yung mga guidelines na yun, ay magiging maganda po ang ating katawan at patungo po tayo sa malusog at mahabang buhay, no? Para lang po, hindi po tayo dapat nasusway doon sa mga advertisement, sa mga convenient food. Kasi po tayo mga Pilipino, madali tayong gumaya, no? Madali po tayong maingganyo na, ay naku, ang ganda ng nasa patalastas, mukhang masarap, pero hindi niyo po alam na masyado po ito mataas sa cholesterol, mataas po sa asin, mataas po sa asukal na nagko-contribute po ng mga sakit tulad ng diabetes, hypertension, at eventually po yung heart attack, no? So yun lang ang masasabi ko, Miss Queenie, na dapat ingatan natin ang ating sarili, maniwala po tayo dun sa mga information na galing po sa isang pag-aaral, wag tayong basta-basta naniniwala dun sa mga nakalagay po sa social media na hindi po ayos kung saan po nanggagaling ang information. So, kunin natin ang mga informasyon sa tamang sources, yung mga credible sources po. Ayan. Thank you po, Miss Queenie.
Ayan, muli maraming salamat Miss Josie Gonzalez mula sa Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology para sa pagbabahagi niyo po sa amin ng inyong kaalaman ukol sa fats and cholesterol. So dyan lamang kayo dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Hindi lang masustansya, budget-friendly din ang recipes na aming inihanda para sa inyo kada linggo. Basta masarap, healthy, at affordable recipes ang hanap nyo, sagot na yan ni Recipe Princess Laika Lagunero. Ano ang recipe na inihanda mo para sa amin ngayong hapon, Recipe Princess Laika? Ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap at sustansya ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng kangkong salad. Bago tayo magsimula, tandaan ang ating food safety reminders upang masigurado na hindi lang masustansya, safe din ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto at ikatlo, linising mabuti ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Ngayong ready na ang lahat, let's start cooking! Ang mga sangkap na kakailanganin ay 10 tasa ng dahon at tangkay ng kangkong na hugas na. Pangalawa, 8 tasa ng tubig. Pangatlo, kalahating tasa ng kamatis na hiniwa. Pang-apat, 1/4 na tasa ng sibuyas na hiniwa. Pang-5, 2 kutsara ng calamansi juice at pang-6, 5 kutsara ng bagoong dilis. Para sa paraan ng pagluluto, Step 1, i-blanch ang kangkong sa kumukulong tubig for 8 minutes. I-drain pagkatapos. Step 2, sa isang malaking mangkok, pagsama-sama ang kangkong, kamatis, sibuyas, calamansi juice at bagoong. At atin itong haluin. At ganun lang kadali, handa nang iserve ang ating kangkong salad. Hango ito sa 2017 Menu Guide Calendar ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Ang recipe na ito ay makakagawa ng 5 servings. At yan ang aking recipe for the week, Miss Queenie. Salamat, Recipe Princess Laika. Susunod na ang inaabangan na tanong mo, sagot ko segment. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Narito na tayo sa Kumain number 8. Manghoy, hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy. Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. We're back dito sa One Nutrition, One Nation. Marami ka bang tanong ukol sa pagkain at wastong nutrisyon? Isa ka rin ba sa mga nahihirapan na maka-achieve ng nutrition goals? Huwag mag-alala mga kanutrisyon, basta pagdating sa pagkain, kalusugan at nutrisyon, bibigyang kasagutan namin yan sa ating segment ngayon. Ang tanong na sasagutin natin ay galing kay Manang Edang, 51 years old na home cook. Nagmamay-ari siya ng isang karinderya sa barangay nila. Ang kanyang tanong ay, totoo po bang masama at nakaka-high blood ang MSG or monosodium glutamate bilang pampalasa sa mga putahe? Sabi kasi ng kumare ko, mas healthy ang asin kaysa sa MSG. Mas natural daw kasi ang asin kumpara sa MSG na artificially manufactured. Maraming salamat sa tanong mo, Manang Edang. I'm pretty sure marami rin pong curious sa usapin na yan. Una sa lahat,
Ano nga ba ang pagkakapareho at pagkakaiba ng asin at monosodium glutamate o MSG? Ang asin at MSG ay parehong ginagamit na pampalasa sa ating mga pagkain. Pero, mas mababa ang sodium content ng MSG. So kahit artificially produce ito, kung sodium ang konteksto sa usaping healthiness, di hamak na mas mainam na choice ang MSG. Sa lasa naman, ang asin ay nagbibigay ng natural na alat o ng salty flavor, habang ang MSG ay nagbibigay ng umami na flavor imbes na puro alat lang. Isang advantage ng paggamit ng asin ay ang iodine na ibibigay nito. Kung iodize ang ating gagamitin. Mabisang paraan ang paggamit ng iodized salt para sa pag-iwas ng iodine deficiency disorders tulad ng goiter. Yun nga lang, hindi natin makukuha ang iodine sa MSG. Base po rito sa mga puntong na ibigay ko, Manang Edang, it all boils down to your personal preferences and needs. Kung ikaw ay may hypertension o nangangailangan ng magbawas-bawas ng sodium dahil sa anumang karamdaman, mas mainam na gumamit ka ng MSG. O kaya naman ay natural herbs and spices para zero sodium talaga. Maaari ka na lang bumawi sa iodine sa pamamagitan ng pagkonsumo ng iodine-rich foods tulad ng isda, seaweed, itlog at dairy products. Kung ikaw naman ay isang healthy individual na hindi na nangangailangan limitahan ng sobra ang sodium intake, maaari kang gumamit ng iodized salt. Pero of course, in moderation, para ma-meet ang iodine needs ng katawan mo. Ayon nga sa 10 commandments, hinay-hinay lang sa maalat na pagkain. Pero kung gagamit ng asin, siguraduhing iodized salt ang ihahain. Para sa iba pang katanungan, mag-comment lamang sa One Nutrition, One Nation Radio Program Facebook page or sa Facebook page ng inyong mga Nutriskwela stations at sisikapin naming masagot ang inyong mga tanong. Dahil ang tanong nyo, sagot namin. Dito lang yan sa One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumain-ment number 8. Mang Moy? Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At isang oras na naman ang talakayan ukol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ang natapos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay marami kayong napulot na kaalaman kung paano mas mapapangalagaan ang inyong kalusugan at ang inyong pamilya. Nais naming magpasalamat sa mga nakasama natin ngayong hapon. Maraming salamat kay Miss Josie Gonzalez mula sa Food and Nutrition Research Institute para sa ibinahagi niyang latest updates tungkol sa fat and cholesterol. Pinasasalamatan din namin si Mr. J.R. Panagsagan, Communities Manager mula sa Project Pearls para sa nutrition updates na ibinahagi niya sa atin. Of course, maraming salamat sa ating recipe princess, Laika Lagunero, at sa ating napakasipag na production staff, Charlene Postorioso at Bea Jacinto. Huwag magpapahuli sa latest news and updates ukol sa tamang nutrisyon. I-like na ang One Nutrition, One Nation Radio Program Facebook page at National Nutrition Council official Facebook page. Isama nyo na rin sa mga laging susubaybayan ang First 1000 Days PH Facebook page para lagi kayong updated sa mga gawain at programa ng National Nutrition Council. Hanggang sa muli mga kanutrisyon, ito po si Queenie Amosco de Jesus na sa tuwin ay nagpapaalalang sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayo magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Mga
Let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One, tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki. Go grow food na handa mo. First 1,000 days importante. Healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby. Makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tumingin dumungaw sa mundo, anuman ang nais makakamit mo. Kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mo, bilib ako sa'yo. Inuod ka sa nutrisyon at alaga ko. Inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang durugo iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Nutrisyon ng unang hakbang at daan sa magandang kinabukasan. Gamitin mo ang kakaiba mong yaman na nasa iyo, ipagpatuloy mo. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin.